Ang pagtatanim ng money tree ay nakahiligan na ng lahat dahil sa swerteng taglay nito. Ngunit, bakit nga ba patuloy ka pa rin na nakakaranas ng malas pagdating sa pera? Baka naman mali ang iyong pag-aalaga at pamamaraan sa pagpwesto ng iyong money tree sa loob at labas ng iyong bahay. Kaya naman, upang maalis ang malas na dulot ng maling gawain sa pag-aalaga ng iyong money tree, ay tatalakayin natin sa video ito ang mga hindi dapat gawin sa iyong halaman na money tree upang magpatuloy ang swerte na hatid ng halamang ito. Kaya bago tayo magsimula, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang money tree ay isa sa pinakaswerteng halaman sa Feng Shui at Vastu. Ito ang isa sa most recommended at pinakamaswerteng halaman ngayong taong 2026. Kilala rin ito sa pangalang Pachira aquatica at Giana chestnut. Kaya naman, upang hindi maputol ang swerteng hatid nito sa ating tahanan, ay dapat tama ang pwesto at pag-aalaga sa halamang ito. Number 5. Huwag ipwesto sa love area o sa southwest ng loob ng bahay. Huwag na ilalagay ang inyong money tree sa love area ng ating bahay. Alam nyo ba na ang love area sa loob ng bahay ay matatagpuan sa parteng southwest corner ng loob ng tahanan? Bawal na ilagay ang money tree sa love area dahil ayon sa Feng Shui, ang love at money ay hindi maaaring pagsabayin o pagsamahin sa iisang pwesto sapagkat ang ibig sabihin alin sa isa dito ang hindi gagana ang swerte. Ipinapayo ayon sa Vastu at Feng Shui na ilagay ang money tree sa money area ng ating bahay upang mas ma-enhance ang taglay nitong swerte para sa patuloy na hatak ng pera. Ang money area sa loob ng bahay ay matatagpuan naman sa southeast corner ng loob ng tahanan at ito ang tamang pwesto ng money tree o Pachira aquatica para sa tuloy-tuloy na hatak ng prosperity at wealth. Number 4. Huwag ipwesto sa poison arrow sa loob ng tahanan. Ang poison arrow ay ang tumbok o palabas na kanto ng pader sa loob ng bahay at madalas itong natatagpuan sa labas o sa lansangan. Ito ay itinuturing na malas na man-made structure ayon sa Feng Shui. Malas ang poison arrow dahil sa hugis nitong matulis na di umano na pumuputol at sumisira sa swerte. Hindi kayang pigilan ng money tree na kontrahin ang poison arrow dahil mas malambot at maliliit ang tangkay nito. Pinuputol din di umano ng poison arrow sa loob ng bahay ang swerteng abilidad ng money tree. Ipinapayo ng mga Feng Shui experts na ilagay o ipwesto ang Dracena fragrans o fortune plant sa halip na money tree dahil ang fortune plant ay may mas matibay na katawan na kayang pumigil sa malas na dulot ng poison arrow. Number 3. Huwag ipwesto malapit sa banyo o pintuan ng banyo. Magandang indoor plant ang money tree dahil sa hindi ito toxic o poisonous at mainam sa paglilinis ng hangin ang halamang ito dahil ito ay mayroong air purifying qualities na mainam sa kalusugan. Kaya kung balak mo itong ilagay sa loob ng banyo at malapit sa pintuan ng banyo ay huwag nang gawin sapagkat mapuputol ang swerteng dulot nito dahil isa rin sa closed space ang banyo at ayon rin sa Feng Shui na hindi recommended na ipwesto ito malapit o sa loob mismo ng banyo dahil sa nawawala di umano ang swerteng taglay nito kapag naipwesto ang Pachira plant o money tree sa closed area dahil tinatawag rin na draining chi o humihigop ng positive energy ang banyo. Ipinapayo ng expert sa Vastu at Feng Shui na ipwesto ang money tree sa health area ng ating bahay dahil maaaring pagsamahin ang health at money at ang health area ay matatagpuan sa east o silangang direksyon sa loob ng bahay. Ito ay alinsunod na rin sa tradisyon sa Feng Shui
na naa-activate ang health power sa pamamagitan ng paglalagay ng wood element at isa ang money tree sa wood element upang makapagdulot ng health at wealth energy. Number 2, huwag ipupwesto sa loob ng kwarto. Hindi recommended ang paglalagay ng money tree sa loob ng kwarto dahil isa ang kwarto sa resting place at closed area ng bahay. Ang paglalagay ng money tree sa loob ng kwarto ay nangangahulugang pagtulog ng swerte at pagsasara ng progreso ng buenas sa loob ng bahay. Nakakaapekto rin ang closed area o kwarto sa paglaki ng money tree dahil kailangan nito ang well-ventilated area at maliwanag na pwesto upang mabuhay. Ang kwarto ay kadalasang nakasara ang pinto at bintana at madalas din na madilim kaya hindi kakayanin ng money tree na mabuhay ng matagal sa area na ito ng ating bahay at maaaring maging sanhi ng kamalasan dahil sa nahaharangan ng mga saradong bintana at pinto ang flow ng good luck at maaaring mag-result sa pagdilaw at tuluyang pagkalanta ng halamang money tree. Number 1, huwag na huwag ibibilad sa araw. Ang pagbibilad ng bagong tanim o batang money tree ay dapat nang iwasan bagamat maganda ang sinag ng araw dahil ito ay pinagmumulan ng direktang pasok ng good chi, ngunit nagpapaikli di umano ito ng swerteng dulot ng money tree dahil sensitibo ang money tree sa direktang sikat ng araw at maaaring maging sanhi ito ng discoloration at pagkasira at pagkalanta ng mga dahon nito at ang epektong kaugnay nito ay nangangahulugang pagkalagas ng pera o pagtumal ng pasok ng buenas sa tahanan. Mas mainam na ipwesto ito sa malilim na lugar sa loob ng bahay na malapit sa bintana o sa terrace at maging sa pinto o bintana kung saan sagana sa liwanag na hindi abot ng direktang sikat ng araw. Ang indirect sunlight o liwanag na reflection sa paligid galing sa araw na nakukuha ng money tree ay sapat na upang ang swerteng taglay nito ay gumana at mabuhay at upang ito ay magpatuloy sa paghatak ng swerte sa loob ng bahay. Ang mga suhestyong ito ay nagmula sa pagsasanay o practice ng mga feng shui at mga vasto expert. Ang lahat ay mayroong pagpapasya kung susundin ito o hindi dahil ang mga mungkahing ito ay para lamang sa mga buo ang paniniwala na mayroong dulot na swerte ang halamang pachira tree. Ngunit wala na ring mas hihigit pa sa swerteng dulot bukod sa paniniwala sa ating Diyos na makapangyarihan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.